Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga ka-antingero-antingero ko dyan. Sa video po na ito, pag-uusapan po natin ang tungkol sa paggagamot. Ano po? So kung kayo ay baguhan at gustong manggamot, ay ito po ang minsan pwede ninyong gawin or minsan hindi ko po ito sinasuggest kasi ito ay minsan delikado. Ano po? So, kung ang video po na ito ay hindi para sa inyo, please skip na lamang po. At huwag makakalimot, magdasal sa mahal na Diyos. Ano po? So, anyway po, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Ang usapan po natin na tungkol sa paggagamot, ito ay napakasimple lamang kung marunong ka na po ng mga procedure. Ano? Kung marunong ka na po magdasal ng pangontra, kung marunong ka na po na pakain ng iyong alaga, ng mga enchanted na orasyon, ano po, or kung marunong ka na ng yung tinatawag natin na devotion, ano po, kasi ang paggagamot po ay devotion. So kung yun po na tatlong yung basic na tatlong bagay na yun na marunong ka na, then welcome po. So ano nga po ba ang isang pinakang bawal kung ikaw ay mag-uumpisa pa lamang sa paggagamot? So, may mga tricks po na ginagamit ang mga Batikano ng manggagamot. So, ano nga po ba yung mga tricks na yon? Ang unang-una po ay gagamit ng dasal. Ang pangalawa, gagamit ng tools. Ngayon po, ang pangatlo ay gagamit ng puwersa. So, minsan po sa paggagamit ng puwersa, ay yun po ay minsan totoo po na nakakasakit yun ng tao. Kasi, ang tao po na sinasaniban or may kana, yun po ang katawan noon pinapasok ng masamang espiritu. Pero po, kapag ginagamot po yun, so ang ginagamot noon, yung masamang espiritu. Pero kung ano man ang damage na nangyayari sa katawan ng tao na yun na sinapian or nang kinukulam, yun po ay nararamdaman niya rin yun, nasasaktan po siya, lalo na pag umalis na yun. Ano po? So, hindi niya man maramdaman yun at that present time. Hindi niya man maramdaman yun kasi nagnam yung katawan niya. May side effect din po yun. So, halimbawa, ang yung sinasabi kong yung physical force na ginagamit, halimbawa, yung titringkahan yung tao, tapos parang ganun yung parang tinitiok na So, minsan po, ang mga baguhan, hindi ko po sinasabi ang lahat, pero yung mga baguhan, hindi pa kontrolado yung tansya yung lakas nila at ang lakas ng kalaban. So kaya titringkahan pong masyado, yung titringkahan talaga. Minsan po hindi natin nare-realize yung dito na na damage na. So, yung tao po na nasapian or may sakit, hindi nila mararamdaman yun kasi ang orasyon noon, inorasyonan sila noon na posible na pangnam na hindi maramdaman Kaya, hindi nila mararamdaman yun really. Pero pag wala na yung orasyon, tapos wala na rin yung oo, nagamot po, pero meron din po yung side effect kasi yun, yung physical natin na iwanan nagkaroon ng bruise. Kaya yun, isa yun sa mga danger na nangyayari kapag nanggagamot. Ang pangalawa po, halimbawa, yung gagamit tayo ng tools. Sabihin natin, ganito po. So, sa mga baguhan po na hindi tansya pa ang paggagamit ng tools, ang lakas po hindi pa tansyang masyado, kaya posible na makasakit pa ng pasyente So, halimbawa po, opo, gaganunin ayan, gaganunin ayan, masakit, may na siya, may sapi na, o ayan, mag-aaray na yung totoo po, ikaw, lagyan mo po ng lagyan mo ng ang daliri mo,
Walang orasyon na lagyan mo, yan ay masakit. Kasi ito yung mga nerve ending natin. Totoong masakit po yun. Kahit itong malaki pa ang ilagay natin, yung malaki, na ganon, itusok yan dyan. Yan ay masakit kasi nerve ending yan. Lalo na't didiin. Masakit po talaga yan. So, lalo na po pag inorasyonan. So, ngayon po, ito po, ang na yan, nasasaktan. May mga po na connecta yan sa katawan natin. Masakit. Kaya na-scream yung tao. So, kung po, yung mga batikano ng manggagamot, tansyanan nila ang paggagamit ng ganyan ng mga tools. Yung ginagamit ang dulo ng daliri. Tinitest kung may may sapi o may kulam or kung ano man. So, doon po. Ngayon po, pero kung baguhan pa lang, hindi pa tansya ang sakit. Kaya, pero ko lang po, na talaga ito ay nerve ending natin ito. Kaya kailangan masakit po talaga kahit walang orasyon, kahit basta gawin mo yan, totoo po masakit talaga yan. So, another po ang isa tapos yung halimbawa, yung papainumin ka ng kung ano-ano man. Halimbawa, sabihin natin, yung herbs na pinainom ka. Minsan po, nakakaano yon, may masamang dala rin po yun. Kasi hindi natin alam na yung katawan mo pala mismo ay may allergic reaction ka noon. Kaya yun po ang mga danger ng paggagamot na sa mga baguhan, yun po ang posibleng iwasan. Wag pong magpe-prescribe ng mga kung ano-anong gamot man, kasi minsan posible po na makadisgrasya kasi hindi natin alam yung palang tao na yon naresitahan ng ganitong herbs, mag-inom ka ng ganitong herbs, yung palang herbs na yon may allergy yung tao. So, oo nga, may sapi yung tao, pero may allergy naman. So, nagkakaroon po ng komplikasyon din sa mga bagay na yan kahit po may orasyon. Kasi ang orasyon po, ang lamang, ang kinakover ng orasyon, yung masasamang espiritu, tapos yung pagnanam ng katawan. Pero yung kung ano man meron kang allergy, na hindi naman talaga ginamot yun po, din yun, magre-react din yun. Kaya, doon po, kailangan na asikasuanuhin mo muna, kung mag-umpisa ka magamot, alalahanin mo na may mga posible na pwedeng may mga side effect din yung ginagawa. So, kasi, yung yung isa, may kilala po ako na, nagpagamot siya, tapos yung, sabi po na, na kulam daw, tapos yung lalamunan niya, ginanon kasi may bilog dyan, ginanyan, hanggang sa ginusto niyang, pisain. Ayun, nagkaroon ng ng problema yung tao na yun, na actually nagkaroon ng side effect after that. Pero yung kulam nawala po, pero yung niya, yung lalamunan niya, nagkaroon din po siya talaga na ang problema na. Kasi alam mo, may mga bagay po na hindi natin kailangan galawin sa katawan natin kasi delikado. Kaya kahit may orasyon po, kasi ang orasyon naman, lang naman, ang hinihil niya yung spiritual na bagay. Halimbawa, spiritual na sakit. Halimbawa, kung kinulam, yung mangkukulam, tatanggalin yung yung inilagay. Halimbawa, yung nasapian, yung sapi, aalis. So, kung ano man because ng mga masasamang tao, tatanggalin nila yon. Pero yung totoong sakit ng katawan ng tao talaga mismo ang may gawa, iba rin po ang magagamot nun. Ang taong manggagamot din ang gagamot nun, hindi ang spiritual na manggagamot. Kasi ang manggagamot po dalawa, spiritual na manggagamot at physical na manggagamot. So ang physical na manggagamot ay yung doktor natin, ang spiritual po yung mga albularyo.
So, kaya po doon sa mga baguhan or gustong matuto na manggamot, yun po ang posible na pag pay attention po kung ano ang mga side effect or ano ang mga apekto na mangyayari kapag ganon ang ginawa. Kasi hindi pa tansyadong masyado ang lakas ng mga baguhan o ang lakas or ng ginagamot. So anyway po, yan lamang ang aking informasyon ngayon. Minsan po, huwag makakalimot na ang spiritual na pag-aaral na ito ay tools lamang para maging maayos din ang buhay natin. So, huwag makakalimot magdasal sa mahal na Diyos at huwag makalimot na i-share, like, and subscribe po ang ating video para naman na makatulong tayo sa iba. At at the end of the month po, magpipili po ako ng isang antingera at antingero, nabibigyan ko po ng mutya or anting-anting or lucky charm. Anyway po, bye for now.